Hi everyone, magandang araw po sa inyo. I hope everything is well at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo. Noong isang araw, nagkita sina Diwata at si Hiwaga. Pumunta kasi si Hiwaga dun sa pwesto ni Diwata at maayos naman siyang sinalubong ni Diwata. At sa pagkikita nilang yon, napag-usapan nga yung tungkol sa sinasabing mga bali-balita dati na hindi sila nagkakasundo. Pero ang totoo niyan, walang away na naganap sa pagitan ni na Diwata at ni Hiwaga. Talagang ipinagsabong lang sila at ayon nga kay Diwata, siya na mismo may sabi na kagagawan ito ng ibang mga vloggers na kung saan talagang inintriga lang silang dalawa. Yung mga ganitong content ang masasabi nating for the content ng mga vloggers na gumagawa-gawa ng mga kwentong hindi totoo. At sa pag-uusap nga nila ni Hiwaga, nasabi rin ni Hiwaga na naging inspirasyon niya si Diwata. Sa mga tao naman sana, yung alam mong may nagagalit, di ba? Sana wag naman, kasi wala naman kami sa loob, di naman kami nag-away. Yung akin lang, ginagawa, natuwa pinagsasabong ako. kayo. Natuwa lang ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Nag-inspirasyon ko si Diwata. Wala naman kami talaga problema ng Hiwaga Idol na hindi siya may-ari doon, na may-ari siya. So wala naman akong question doon. Ang inaano ko lang minsan talaga, may mga vlogger talaga na nagagumagawa ng kwento. Good side. Magbablog sa akin, magbablog kay Hiwaga, sisiraan ako, sisiraan si Hiwaga. So wala naman sa amin yung problema, nasa kanila. Pero di ba sabi ko nga Hiwaga, doon na kita mag-usap sa likod. Di ba sabi ko nga, as long as na wala tayong ginagawang masama, as long as nakakatulong tayo, as long as na lumalaban tayo ng pata sa pamaraan, wala tayong paniperwisyo, I don't care kung anong sabihin nila. Kasi hindi yan importante. Hindi tayo aangat doon sa mga ganyang klaseng comment. Oo, di ba? Aangat tayo sa sarili pa rin natin pagsisikap, hindi sa mga sinasabi ng iba. Kaya kung ako sa iyo, hindi nyo magsasabi ng ibang tao dahil hindi sila nakakaganda. Hindi, at saka pinapractice sila lalo. Pinapractice sila lalo. Tama rin yung sinasabi ni Diwata na kumbaga hindi siya dapat nagpapa-apekto sa mga bashers niya dahil unang-una nga hindi naman talaga niya kilala itong mga bashers niya at hindi rin ito nakakatulong sa kanya. Dahil ang mangyayari pa kapag pinansin niya ito, mas lalo pang maapektuhan ang kanyang mental health kumbaga. So mas maganda instead na pansinin niya or pagtuunan niya ng pansin itong mga bashers niya, mag-concentrate na lang siya sa negosyo niya. Total siya naman na nakakakilala sa sarili niya. Maaaring meron siyang makukuhang mga suggestions or magagandang opinions sa ibang mga nagko-comment tungkol sa kanya. Pero yung mga comments na masasabi nating constructive criticism, iba kasi ito kaysa dun sa binabash siya na walang basehan. Kumbaga lahat na lang ng kahit na maliliit na pagkakamali niya ay hinuhusgahan. And to think, wala naman itong naitutulong personally kay Diwata maging sa kanyang negosyo. So tama yung attitude ni Diwata na instead na pag-aksayahan niya ng panahon para makinig dito sa mga bashers na ni hindi niya kilala at ni hindi niya alam kung totoong mga pangalan nga ba ang gamit nito sa social media. Talo siya kapag ka nagpa-apekto siya dito. At totoo rin yung sinasabi nila ni Hiwaga na kumbaga nagiging inspirasyon sila. Ang ibig sabihin nito, mas marami pang nagkaroon ng idea na magnegosyo ng paresan in their own little way kahit na sa mga maliliit na pwesto, naisip nila na gayahin itong pares na binibenta ni na Diwata at Hiwaga. Hindi alam mo ako ha. I don't care kung ang sasabihin ng mga bashers kasi diba sinasabi ko ito madalas na unang-una, hindi ko naman sila piniperwisyo. Pangalawa, hindi ko sila kilala. Pangatlo, naghanap buhay ako ng patas. So wala akong maisip na paraan na dahilan para patulan pa sila. Kasi diba, ang tanong ko, bakit ka ba nagagalit? Ano ba ginawa ko sa'yo? Diba? At saka diba wala namang problema kung diba, kung maraming nagpaparis, maraming gumaya. Alam mo ako, alam mo ako, nagpapasalamat ako talaga dahil maraming taong na-inspire, maraming tao nagkaroon ng negosyo na ginaya ako. So, ibig sabihin, marami kaming natulungan, hindi lang ako. So, marami nagkaroon ng trabaho. Siyempre, halimbawa, si Hiwaga, may parisan. Marami siyang tauhan. Di ba marami tayong natulungan? Tapos kung tutuusin, bakit ba si Hiwaga nag-Paris, na-inspire kay Diwata? O di ba dahil sa akin, maraming na-inspire, maraming. At saka hindi lang si Hiwaga, marami pa rin mga tao na nagpa-Paris, hindi lang dito sa Manila, sa mga probinsya na nakikita ko. So ang sarap sa pakiramdam dahil ang dami nating na-inspire, nagkaroon ng matrabaho, nagkaroon ng idea, na marami ding natutulungan na kagaya ng ginagawa natin ngayon. So, no bashing, wala po ako sa manang loob kay Hiwaga at sa lahat ng gumagaya sa akin. Bagpos, nagpapasalamat pa ako, marami tayong natutulungan. So, di ba?
Sabihin man natin na hindi sila yung naunang gumawa ng mga ganitong klaseng negosyo, itong pares na sinasabi. Pero nakilala talaga ang paresan dahil sa kanila. At mas dumami ang gumaya ng mga negosyo nila hindi lang sa Metro Manila, kung hindi sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At malaking contribution na ito sa mga tao. Lalong-lalo na nakakapag-provide itong mga paresan na ito ng trabaho sa ating mga kababayan. Isang halimbawa na rin yung paresan ni Rose Martan na kung saan napakarami rin niyang hinire para magtrabaho sa kanyang itinayong paresan. Ganon din sa paresan ni Nahiwaga. Kumbaga, kung hindi kasi talaga sumikat yung paresan ni Diwata, malamang hindi ganito ka-sensationalize ang negosyong pares. Kaya dito pa lang, sa ayaw man at sa gusto natin, may contribution na nagawa yung paresan ni Diwata, lalong-lalo na sa mga nagbabalak na magnegosyo. At nakakatuwa rin makita na yung mga taong magkapareho ang mga negosyo ay maayos ang pakikisama nila sa isa't isa. Hindi nagsisiraan, hindi naghihilaan pababa, kung hindi, nagtutulungan para happy all. Kumbaga, pareho silang aasenso at pareho silang makakatulong, lalong-lalo na sa pagbibigay ng mga trabaho. Maganda yung attitude ni Diwata at ni Hiwaga. Friendly and healthy competition ang meron sila. Kung sa bagay, yung mga pwesto nila ay hindi naman talaga magkalapit, kung kaya wala rin talagang masasabing direct competition sa kanila. Kaya sana iwasan na lang din, lalong-lalo na ng ibang mga vloggers, para may mai-content lang ay pagkukumpara nila ang pag-uugali ni Diwata at ni Hiwaga. Natural hindi magkapareho, even sa pag-handle nila ng business, hindi magkapareho dahil magkaiba silang tao. At magkaiba yung kinalakihan, magkaiba yung magulang nila, magkaiba yung environment nila, at magkaiba yung pag-iisip nila. Hayaan natin sila kung anong style ang meron sila. Ang importante, wala silang tinatapakang tao, wala silang inaagrabyado. At sabi nga ni Diwata, lumalaban sila ng patas. At ang inaasikaso lang nila ay yung negosyo nila, kung paano pa ito lumakas at kung paano pa sila makakatulong sa kanilang kapwa-tao. Kaya dun sa mga tao na hanggang ngayon ay pilit pa rin pinag-aaway itong si Diwata at Hiwaga, itigil nyo na yan. Mag-isip na lang kayo ng ibang gimmick kung ginagamit nyo sila para sa inyong content. Dahil instead na nakakatulong kayo, ay kayo pang nagiging dahilan para masira ang dalawang magkaibigan na ang hinahangad lang naman ay ang magkaroon ng kabuhayan. Maging masaya na lang tayo kung ano ang meron sila ngayon at maging inspirasyon natin sila na kahit sino sa atin ay pwedeng mabago at pwedeng kumanda ang mga buhay natin. Hindi man agad-agad, pero sa mga nangyayari sa mga taong katulad nila, mas lalo naging kapanipaniwala na ang taong masipag, matyaga, madiskarte, may pinag-aralan man o wala, ay kayang-kaya na magbago ang buhay at umasenso. Yan, Sana, oo. ipuin yung... Sana bumait na sila, ganun dapat. So, Ganun talaga. Tapos, pag si Lord ang humusga sa atin, wala na tayong magawa. correct. Alam mo kasi, isa lang talaga may karapatan humusga sa atin. Panginoon lang. Ang ating Panginoon lang, ang Diyos Ama na lumikha lang sa langit at lupa. Amen? Amen! Walang karapatan humusga ang tao lang nakagaya natin dahil isa lang sa kaparehas natin. So, di ba? Kaya pag si Diyos talaga, kahit ilang tao pa yan ang manghila sa ipababa, pag Diyos ang nag-angat sa iyo, wala silang magagawa. Amen? Amen. Anyway, maraming salamat at welcome to Diwata, pare. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you po sa inyo lahat. Ulit nga. Ulit. Welcome sa Diwata, pare sa Overload Hiwaga. At maraming salamat sa pagbisita. Doon tayo tumingin. Ay, dito ka tumingin, ako doon. Maraming salamat sa pagbisita. Biskat. Happy lang kami ganon. And this is all for now mga kaibigan. Once again, maraming salamat ulit sa inyong lahat. And let's all be inspired at huwag mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Again, daghan kaayong salamat sa inyong suporta sa Akua. Maraming salamat ulit sa inyong mga suporta. Ingat po kayo lagi. Stay safe everyone. Amping mo kanunay and God bless.